Nahack ang websites ng ilang ahensya ng gobyerno kasabay ng mga protesta kahapon. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, kabilang sa mga nahack ang websites ng Department of Budget and Management, Bureau of Treasury, Bureau of Customs, DepEd, Regional Office, DFA at iba pang website ng lokal na pamahalaan. Na-recover na raw ang mga ito. Ayon naman sa CICC, plano nilang isailalim sa facial recognition software ang footage ng mga media network para makilala ang mga nanggulo sa protesta. May na-monitor daw sila kasing grupong tinatawag na Black Mask March na sumali sa rally at nakisama sa gulo. Kasabay niyan, iniulat ng Department of Health na halos 50 nasugatan sa Mendiola ang dinala sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Walang bayad ang kanilang gamutan dahil sakop sila ng zero balance billing sa ospital. Walang nasawi sa protesta. Yan ang paglilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla sa press briefing ng palasyo. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, anong datos ang ibinigay ni Interior Secretary Remulla kaugnay sa nangyaring gulo sa rally kahapon? Cheryl, inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na 216 o 216 yung kabuang bilang ng mga naaresto sa gitna nga ng protesta kahapon. 127 sa kanila, Cheryl, yung adults at 89 naman yung minor de edad. Diyan sa mga minor de edad na yan, 65 yung children in conflict with the law at nasa edad 15 hanggang 17, habang 29 naman yung children at risk at nasa edad na 14 pababa. Pinabulaan na naman, Cheryl, ni Remulla yung ulat na mayroong nasawi. Wala raw natatanggap na ganitong ulat ang Manila Police District at wala ring tinamaan ng anumang gunshot wound. Sa injuries, wala raw sa mga nagprotesta yung maituturing na seriously hurt dahil mas nasaktan daw yung mga pulis. Kinumpirma naman, Cheryl, ni DILG Secretary John Vic Remulla yung mga nasaktan nga at daan na nasaktan na pulis. Cheryl. Natukoy na ba ng PNP yung grupong nanggulo sa protesta? Cheryl, sa ngayon, inaalam pa nila kung sino nga yung grupo na nasa likod ng protesta. No? Nasa 300 daw yung miyembro na tinitingnan nila na miyembro nga noong grupo at matatawag or maituturing na nga daw na terorista. At sinasabi nga, Cheryl, batay na rin sa naging ulat at koordinasyon sa DICT, nagmula sa online or nag-organisa yan online at tsaka tinungo sa ground, kumbaga, yung kanilang pagkilos. Marami sa mga naaresto ay kabataan. Anong gagawin sa kanila? Cheryl, doon muna sa mga adults, yung adults kakasuhan sila ng arson, physical injuries at sedition dahil nga sa pagsasabi na nais nilang sunugin itong Malacanang Palace. Yung mga kabataan naman, nakikipag-ugnayan na yung mga otoridad sa DSWD para maipasa yung custody ng mga minor de edad. Alright, maraming salamat for the update. Mobile Journal, Julie Baiza.